Bakit ganon? Wala pa rin nagre-rent. So, hindi guaranteed talaga na pag maganda yung layout ng unit mo ay mapaparentahan mo kaagad. So, nakadepende talaga yan sa... Mainit pa yung dugo ko dun sa layout na yun, ah. Pero narentahan yun. Presyong dollars? Oh my God. I therefore conclude na yung mga middle class dati, middle class noon, ay magiging low. Make me feel that not time I lose it on my mind, yeah. Pati yung Hotstar sarado na. Pancake tsaka to. Sarado na sila. Oh. Sad, sarado na. Ano ba naman yun? Kakain ako, sarado. Pati tenga. Ano ba yan? Sarado ang mga kainan sa Asiana. For good. Sarado, oh. You show up at my door with some coffee and croissants. Went to my favorite store, cause you could tell it's what I want. I can't imagine more. It's been a dream and far beyond. Well, so then what am I so nervous for? Cause when it's good, just really good, then it should be too good. I know that there must be a catch, just waiting around for the record to scratch. But then you go again when you say I dream about you. Time now, it's 12 o'clock. Feb 22. Ibang level ang traffic, ano. Umalis ako ng Las Piñas, 9 o'clock. O, diba? Ngayon lang ako nakarating dito. Medyo malinis, ano. Kasi, sinara ko to. Excuse me. Ayan. Pero maglilinis lang ako today. Dito, ako mag-overnight. Okay? Kasi, uuwi ako ulit ako ng Bulacan tomorrow. Para konti lang yung i-drive ko. Okay? Finish. Ayan, umakit na ako kasi parang nahihilo na ako. Ang daming tao. Time check, it's 2:39. So, kanina nag-lunch ako sa, late lunch ako sa Italianis. And then, ito yung kinikrave ko eh. Last week pa. Lagi kaming lumalagpas sa, sa NLEX. Tim Hortons. Ayan. Dito lang naman sa Magnolia may Tim Hortons eh. So, sa Tim Hortons, ang favorite ko ay Spanish latte. Okay. So, pahinga na muna tayo sa Starbucks, Ayan. So, dito tayo today. And then, tomorrow ay uuwi ako ng Bulacan. O, diba? Kumain ako mag-isa kanina. Lagi naman ako makain mag-isa eh. Sanay ako kumain mag-isa. Okay. So, sakit na ilong ko. Sipon yata talaga ako. So, yung aking Alizine, naku, nakalimutan. Bakit ganon? Wala pa rin nagre-rent, wala pa rin tenant. Mabuti pa yung unit ko sa Makapagal, yung Six Senses. May tenant na yon. O, diba? Mainit pa yung dugo ko dun sa layout na yun, ah. Pero narentahan yun. O, diba? Ito naman, gusto ko yung layout, yan. Pero, walang nagre-rent. Okay? So, hindi guaranteed talaga na pag maganda yung layout ng unit mo ay mapaparentahan mo kaagad. So, nakadepende talaga yan sa location ng property. So, kahit pangit yung layout ng unit mo, hindi mo type, or, di ba, nakita nyo naman yung sa Six Senses, may tenant agad yun. Ito, 5 years na. 5 years na since ma-turnover to. 2018 pa na-turnover to. Pero, up to now,
2024 na. Wala pa rin tenant. Okay, may mga nag-i-inquire pero hindi naman tumutuloy. Parang hanggang inquiry lang sila, ganyan. And then, ang kukulit ng ibang mga kliyente. Sinabi na nga walang parking. Siyempre, hindi ako kumuha ng parking. Dahil mahal nga ang parking dito. Nasa 1.5 million yata yung parking dito that time. So, what more now, diba? Bawal nga pala sa akin kumain ng matamis. Nakalimutan ko. Donut din pala to. Ginawa lang bilog. Yan. Sabi ko, kaya ako nandito. Kasi nga, uuwi ako ng Bulacan tomorrow. So, ibang level yung traffic, ano. At least tomorrow, konti na lang yung ida-drive ko. Medyo nakakalahati na ako. Diba? From south, papunta dito sa QC area. Diba? Kasi medyo traffic din sa area ng Pasay eh. And then, babalik din ako dito. Kasama ko na yung anak ko. Nag-vacay lang siya. Nagbakasyon lang siya sa lola niya, doon sa bahay ng lola niya. Ayan. Yung yaya ko pala, naka 1-year contract na. So, in-end contract ko na. And then, hanap ulit ako ng bagong kapalit. Ganon. Mas okay sa akin yung nag-end contract tapos pinapalitan. Parang mas okay yun. Then, Saturday, babalik kami ulit dito. Kasama ko ni anak ko. Then, Sunday, pumunta na kami ng bahay. Kasi term break nila. So, nagbakasyon lang siya sa Bulacan and then, iniwan ko muna doon kasama yung mga cousins niya para hindi laging nakafocus sa iPad. Kasi 1 week lang naman halos yung yung term break, 'di ba? So, kung aalis naman kami, nakakapagod eh. Medyo masakit yung balakang ko. Actually, yun nga yung nararamdaman ko ngayon. Masakit talaga yung balakang ko, promise. Yung tipong ang tagal mong nag-drive, nakaupo ka ng matagal sa sasakyan. And then yung pagbaba mo ng sasakyan, hindi ako makagalaw, hindi ako makahakbang agad. Ang sakit-sakit ng balakang ko talaga. Sign of aging yata yan. Ayan, by the way, ayan, wala akong kaayos-ayos today. Tinaas ko na yung buhok ko kasi bad hair day ako. And then itong ipit ko, nabili ko yun sa Shein. Last year pa. Ayan. Diba? May parang flower. Ayan lang. So, inumin na natin yung kape. Okay, kakadating ko lang. Time check, it's na. Tignan muna natin yung oras. Phone. Gusto naka-charge. Time check, it's now 6. Umakyat na ako kasi ang daming tao sa baba at saka nahihilo ako pag maraming tao. Dumaan lang ako sa Uniqlo, tumitingin-tingin lang ako, tapos nabudol na naman ako. Hindi ito kasali sa budget natin, Okay. So, nakabili na rin. Ayan, binili ko yung ko ng t-shirt. Ayan, t-shirt, tapos color red. Tapos, paglabas ko, yung mga bago pala nila, ano sa unahan? Doon nagtanong naman ako kanina eh. Tapos, bumili din ako nung sa akin. Yan. Blue yan. Mukha lang siyang black. Next naman, ito. I-share ko sa inyo to. Sa Face Shop. Matagal na akong gumagamit ng Face Shop. Okay. Gusto niyo malaman kung gaano nakatagal. Ito. Okay. Ito talaga best friend ko to eh. Nag-start akong gumamit nito since 2013. Actually, wala pang Face Shop dito sa Pinas. Okay. Nakakabili na ako nito kasi pumupunta ako ng Korea. So, itong Face Shop na to, this is BB cream. Pakita ko sa inyo. BB cream yan. So, nung nag-purchase ako nito, 2013, sa Seoul, wala pang Face Shop dito sa Korea. Wala pang Tony Moly. As in, wala pa. Kasi madalas akong back and forth sa Korea, 2013, 14, 15, business trip yon. Okay?
Hindi yun pleasure. It's a business trip. Kahit yung mga ibang travels ko, business trip. Okay, ito siya. Maganda siya sa face. Pakita ko sa inyo yung picture ko nung 2013. Lagay ko dito. Ang itsura natin noong 2013. Gumagamit na tayo nito, ha. Maganda to. So, ito talaga yung original na BB cream. Okay? Ang gamit ko ay natural beige. Okay? Pero kasi nagtataka ako, nagmahal siya. Dati nasa 1,175. Tapos naging 1,275. Ngayon ay binayaran ko kanina nasa ano nasa ano yung resibo? Nagtaas siya, nagmahal siya. Nasa 1,595. Ayan. Nakita nyo? 1,595 na siya. Dati 1,275 lang to. Okay? So, ano, napansin nyo? Kapresyo siya nung bigas. Diba? Yung bigas, ganun din eh. Pag bumili ka ng isang kabang bigas, nagmahal na rin. Yung dati yung binibili ko na 1,275. Aba ay naging 1,575. So, almost kapresyo nito. Diba? Pero matagal ito maubos. So, maganda tong BB cream na to. 11 years ko na siyang ginagamit. Okay. Yan. Yan, share ko lang. And then, binigyan nila ako ng free. Ito yung free. Ang cute ng free, oh. Okay. Nakalimutan ko yung sinabi ni ate kung para saan to. Masyadong mahal ang bilihin ngayon. Parang mako-compare ko yung bilihin natin mga 10 years ago, 5 years ago. Hindi pa ganun ka mahal. Diba? So sa maghapon, nakamagkano na ako maghapon. Nagpagas ako ng 2,000. Okay? Kasi ang style ko, kapag kalahati na yung gas ko, naglalagay na ako ng 2,000. Hindi ko na pinapaabot sa yung malapit na mag-empty. Hindi ako ganun gumamit ng gasolina sa sasakyan. Half gas lang, pagas na ako ulit. Actually, dito ako kumakain ng Frankie's sa Magnolia. Dahil, mas mura pagka dito eh. Kapag magpapagrab ka ay mahal. So, let's say nandun ako sa South, magpapagrab ako. Ang mabayaran ko sa Grab, mga 600. 300 lang naman yung presyo ng ng Frankie's. 375. Mamaya ko na-open to kasi lalamig. Okay. Ito lang naman yung binili ko. Dati mga nasa 70 pesos lang to. Ngayon parang nasa 85 pesos siya. Tapos, bumili ako ng Ruffles. Yan lang. 185 pesos yung Ruffles. Then ito, bumili ako nito isang 80 pesos tsaka 77. Something like that. Oo, parang mga ganun. Kasi mabasa. Tapos yung Nescafe, actually ngayon lang ako tumitingin ang presyo eh. Tingnan natin. Nescafe, ito, nasa 140 pesos. Okay, syempre, hindi mawawala yung Apple. Hindi ko na alam kung ayun. Apple is 250. Ganito kalaking Apple. Tapos, ito lang yun. Ang ganda nung ang ganda nung bag. 58 pesos tong bag. Ang ganda, no? So, bumili na rin ako kasi maganda siya. So, plan ko, bibili ulit ako nito sa Saturday. Maganda siya. Rose gold. Rose gold ba to? Parang brown. Okay, brown na may glitter na ewan. Okay. Ito na yun. Ito lang yun. Actually, toothbrush lang yung binili ko. Kasi pag bumibili ako ng toothbrush, maramihan. Para pag ayoko na, tatapon ko na. Kasi kung gumamit ako ng toothbrush, parang every 1 month, nagpapalit ako ng toothbrush. Lalo na pagka may sakit ako, may sipon ako, may ubo ako. Hindi ko na binabalikan yung toothbrush ko. Dinidispose ko na yun. Siyempre, di ba, alam nga namang umuubo ka, tapos gamitin mo ulit yung toothbrush. Parang binalik mo lang yung virus sa bibig mo eh. So, ganun din sa anak ko, ganyan. Okay, dinidispose ko na yan pagka, let's say, ubo, may sipon.
And then, ito, naghahanap ako ng liquid eh. Wala silang available. Yan. Alam niyo naman, mahilig ako sa antibacterial soap. Tapos, bumili ako ng toothpaste. Wala akong dalang toothpaste dito eh. And then, alcohol. Nakalimutan ko yung alcohol ko sa bahay. Tapos, ito lang. Breeze. At saka, ito. Pakita ko sa inyo. 2,195 yan. Oh. Ito na ba yung 2,167? Ayan lang. Diba? Presyong dollars. Oh my God. High cost of living tayo. Pero, ang baba ng sahod ng mga tao. Diba? Hindi tumataas ang sweldo, pero tumataas yung bilihin. So, I therefore conclude na yung mga middle class, dati, middle class noon, ay magiging lower middle class ngayon sa mahal ng bilihin. So, hindi na rin ako masyadong nagbibili ng mga luxury bags. Pag binenta mo naman yung mga ganung bag, luxury bags, ang baba naman ng value eh. So, instead, mag-invest kayo sa mga gold, ganyan, gold. Yan. Kasi madaling isanlayan, di ba? Pag nangailangan kayo ng pera, pumunta kayo sa sanlaan, o, diba? Meron na kayong pang-emergency. Hindi kagaya ng bag. Hindi naman agad nabebenta yan eh. Kung nag-invest kayo 5 years ago, 6 years ago, sa gold yan, medyo malapit-lapit yan sa ano natin sa 2024. 5 years ago lang yun eh. Ang value nung gold per gram nasa 2,500, 2,400 per gram. Ngayon, pumapalo na ang gold ng 3,200, 3,500 per gram. Ganon kamahal. So, kung meron kayong itabing gold way back, tapos saka nyo ibibenta, kumita na kayo, di ba? So, makakapag-invest ulit kayo ng panibagong gold na may mas mataas na gram. Yung ganon. Ay, ako. Nakaligo na tayo. Okay. So, wala akong makeup. Ito yung Cetaphil. Hindi ko dala yung Olay eh. Nakalimutan ko. So, yan lang. Yung yung nilagay kong lipstick ng Maybelline ay maalis. Okay? At ngayon tayo kakain. Okay? Medyo late na. Living alone sa condo. Mag-8 o'clock na, hindi pa ako kumakain. Okay, time now, it's 8 o'clock, 8:05. Okay, let's eat. This is warm water. Yan. Maalat. Iinom na lang ako ng losartan na. Sarap. Gusto kong maglakwat siya abroad. Ang problema ko, kailangan ko ng travel buddy. Wala akong travel buddy. Hindi na ako kagaya nung dati na na yung kahit mag-isa lang okay na. Actually, hindi na kaya ng katawan ko. Yung lakad, yung lakaran. Anyway, na-enjoy ko naman siya nung 20s ako, tsaka 30s ako. Yun yung parati tayong nasa abroad, ganyan. Lakad dito, lakad doon. Ngayon, pinagbabayaran ko na. Ayan, sabihin ko sa inyo guys ang problema ko, okay, nakaupo ako, nagde-drive ako, magandang performance ko sa pagde-drive. Pag nakaupo ako, okay naman, hindi siya masakit. Pero once na tumayo ako, yun yung problema ko eh. Tingnan nyo tatayo ako Kailangan dahan-dahan. Ayan totoo to. Masakit yung dito ko. Masakit. Yan, so medyo mabagal, diba? Mabagal. Hindi kagaya nung biglang tayo, ang bilis mo. No. Kailangan, antay pa ako ng ilang seconds. Saka ako makakalakad ng maayos. Ganyan. Ganyan. Okay. So, imagine nyo na lang kung international ako at maglalakad-lakad ako. Hindi na kaya ng powers ko yun. Kailangan meron akong travel buddy. So, yun ang problema. Wala akong travel buddy. At itong sister ko, hindi ko maaya sa international dahil yung mga anak niya,
Hindi siya pwedeng matagal, di ba? Ang pinag-iisipan naman namin, isasama namin yung mga bata. Kaso, hindi pa siya ready sa stress. Parang ang gusto niya, pagka-term break ng mga bata or bakasyon, abay bakasyon din ng nanay. Parang gano'n ang gusto niya mangyari. So, kung isasama namin, hindi siya makakapag, unwind. Nag-travel tayo ng early 20s natin at saka 30s. Kasi ngayong 40s na tayo, masakit na yung balakang ko talaga. Parang siguro kung babalik ako ng Singapore or pupunta ako sa Korea, Japan, may specific place lang ako na pupuntahan. Hindi kagaya dati na iniikot ko, yung nililibot ko. Dati kasi hindi naman ako nag-YouTube that time. So, puro picture lang yung alam kong gawin. Video. Yes, may video pero hindi ganun kaganda yung pag-video ko. So, yan. Buti nga may YouTube eh. Hindi ko alam na actually, hindi ko alam yung about sa YouTube dati. Hindi rin ako marunong mag-upload. Yung ganon. Tsaka pag busy ka talaga, hindi mo na maisipan gawin. Very, very busy talaga ako that time. Ayan, dumi na natin itong vitamins at may sipon ako. After this, matutulog na ako kasi maaga ako uwi tomorrow sa Bulacan. Okay? So, let's call it a day. At this is day in a life vlog. Okay? Ganda ng effect ng Cetaphil. This is my bare face. Okay? Hindi ko nadala yung Alizin ko. Tapos kanina, pagbaba ko, nakalimutan ko ng Mercury. Yun nga yung purpose na pagbaba ko. Makakalimutin. So, isa pa yan. Anyway, thanks for watching. Kung may nanonood, walang nanonood, it's okay. I just like to document everything. Gusto ko lang i-document. Kasi ang bilis lang ng panahon eh. Mamaya, malaki na yung anak ko. Matanda na tayo. At least, nakikita mo yung memories. Makikita mo yung memories mo. Gaya before, hindi naman ako marunong mag-YouTube, diba? Sayang. Good morning. Good morning. Ayan. Actually, maaga ako nagising. Mga 4. Ewan ko ba bakit 5:30 na kaagad. Ayan. So, bababa na tayo. Ang dilim pa. Ang dilim. 5:30, 6 o'clock. Ang dilim pa. Pansin ko lang. Tapos lumiliwanag pag magsi 6:30 AM. Ganyan. Ayan. So, alam na, magko-coffee muna ako bago tayo aalis. At saka ang dilim pa sa parking. Siyempre, no? Takot tayo sa horror. Ayan. So, halos 3 hours lang tulog ko. Kasi hindi ako makatulog eh. Mga 1 na ako nakatulog. Tapos nagising pa ako ng 4, di ba? Coffee. Ito yung binili ko kahapon. Nescafe. Ayan. Ito yung dadalhin ko. Ayan. Yung dadalhin ko. Ito ay Harabas bag, mommy bag. So, nandito yung pang-overnight kong damit. Ayan. Ito yung ilalagay ko lang sa sasakyan para wala na akong kalat. Sa sasakyan na lang yan. Yan lang. Okay. So, sususian ko yung rooms para hindi siya dumumi. So, syempre, para for safety na din. Ang bagal ko kumilos. Yan, 5:40. So, bababa na ako. Kasi nainom mo yung kape ko. So, ito yung susi para mamaya. Ang daming susi. Pati ako nahihilo na sa mga susi ko. Ayan, nilagyan ko ng tape para tandaan. Oh, dilim pa sa labas. Diba? Tingnan nyo ang dilim pa sa labas. Sabi ko, maaga ako nagising kasi sumasakit yung tiyan ko. Diba? Alam mo yun? Salta ako ng salita, hindi pa nagkakakonto. Ang dami ko na nasabi, my God. Nakalimutan ko na. Ganun ako katagal kumilos. Malamig din yung kape ko. Kanina lang mainit po eh. May araw talaga na mabilis yung oras. May araw na mabagal.
Nung last time, Feb 16, last week, ang bagal ng oras. Ito, ang bilis lang, ha? Oh. Ay, hindi. Dilim-dilim, magsi-6 na. Init. Dito ako sa mezzanine parking. Ayan. Dilim, no? Gusto ko umalis ng 5 o'clock. Kaso katakot eh. Wala pang ilaw. So, sakto lang. Ayan. So, meron ng mga nagbabantay dyan. Ayun. Yung nila. May nagbabantay na dyan. Ayun o. Okay. Wait lang. O, diba? 350 naman talaga yung parking eh. Minsan kasi ang binabayad ko 500, then 700. So, depende yata sa naka-assign sa toll yan. Sa Green Hills ako dadaan at kakaliwa ako ng north. Okay. O, diba? Ang dami ng sasakyan. Friday nga pala today. Alam mo, ang aga-aga ng aasar to eh. Oh. Git-git pa more. Okay. Sige, pagbibigyan ko to kasi umaga eh. Nakakahiya naman dito. Siya na nga yung late dumating dito sa kalsada. Siya pa yung manggigit-git. Pagbigyan natin to. Pero nakakainit ng ulo, no? Diba? Mga ganyang pag-uugali. Okay, it's 6:50. Ayan, nandito na ako sa Petron. Ayan. Makaka-copyright na naman tayo. Okay, andito na ako sa Petron. Inabot din ng mga 1 oras, from Magnolia papuntang Petron. Traffic eh. Agang traffic. So, bibili muna tayo ng kape. Actually, malapit na ang Petron sa Santa Rita exit. Ayan. Tayo. Magda-drive-thru ako. Alam niyo kung bakit? Magda-drive-thru tayo kasi ayokong pumila. Ayokong pumila personal doon. Masyadong mahaba yung pila. Lahat gustong magkape sa Starbucks. So, mas okay kung pila tayo dito sa sasakyan. Mahaba na pila sa Starbucks, oh. Hi, good morning. My name is Chris. What can I get for today? Hi, good morning. Just tall hat mocha with hazelnut syrup, please. With hazelnut syrup? Yes. Tall hat cafe mocha with hazelnut. Anything more? That's all. No. 4 cheese flatbread. Alright. Okay. Pa-warm ha. Sure po. Thank you. Having a 4 cheese flatbread and your tall hazelnut cafe mocha. Yeah, thanks. Thank you. Ayan, kunin na natin yung ating order. Hazelnut coffee. Okay, wait lang. Kuha lang ako ng 5, ha? Wait. Okay lang, keep the change lang. Kung 5. It's okay. No, receipt na lang, oo. Receipt, madam. Yes, oo. Thank you.
magpa-park muna ako dito. Hindi ako magkakape dyan sa, sa loob ng Starbucks. Daming tao eh. May sipon nga ako eh. Diba? So, magpa-park ako dito. Tapos, sarado pa tong RFID. Sarado pa ang RFID. Ito na lang muna ako. So, park. Hindi ko siya tatabihan. Masyado siyang malaki. Nasanay ako mag-park na yung walang camera. Siyempre, nung unang panahon na nagda-drive tayo, wala pang mga ganyang parking assist with camera. So, hindi ko rin siya nagagamit. Ang silbi lang nung parking assist camera, pag aatras na lang, diba? Literal ganito. Ayan, pakita ko sa inyo. Ganyan lang ang silbi niya. Pero yung mismong left and right talaga, side mirror talaga yung tinitingnan ko. Ewan ko, wala akong tiwala sa nakikita lang sa camera. Mas maganda yung nakikita mo dito sa sa salamin. Okay. Ay, pahinga muna. Pahinga muna tayo. Ganito ako pagka nagde-drive. Talaga nagpapahinga ako dito sa Petron. Lalo na kung galing ako ng South, sa Las Piñas. Medyo malayo yun eh. Ang Las Piñas ay 4th District ng Manila. At para siyang probinsya, no? Sisilaw ako. Coffee is life talaga. Dati ko pa moto yan. Ito yung yung RFID. Para pag tao. Ay nako. In-off ko muna yung makina. At malakas siya sa gas. Okay. Actually, mas malakas sa gasolina yung naka-on yung makina tapos nag-aantay ka. Lalo na sa parking. Mas matipid pa yung tinatakbo mo. Mabilis. Kung napansin nyo. Actually, napansin ko yun matagal na. Kaya pagka na-stuck ka sa traffic, mas malakas ang gas. Okay? Mas matipid sa gasolina kapag hinahataw mo yung sasakyan. Morning sun. Ay, nako, alis na tayo. Sa sounds ako, pero i-off ko na lang. Kasi may copyright talaga eh. May copyright, naririnig ni YouTube. Yung background music, kina-copyright nila. Kagaya ng isa kong vlog, yung pumunta ako sa Subic. Alam mo yon, paano ko ibuburahin yung background sounds? Nag-uusap kami. So, alam mo yun, kailangan i-dub. Hindi man ako marunong sa ganun. So, hayaan mo na. Wala tuloy yung ads. Umalis na tayo bago sumikip yung parking at uminit ang ulo ko sa traffic. Yan ang reason kung bakit maaga ako umaalis. Ayoko ng hapon eh. Ayoko na may mga kasabay na. Kung gusto mo ng walang traffic, kailangan maaga ka parati. Hindi ka sasabay sa rush hour. Pagas na ako eh. Let's go. Ay, nako. Bakit naging parang EDSA tong NLEX? Traffic. Oo nga pala, weekend nga pala ngayon. Pero kasi tapos na, may pasok na sa Lunes eh. Bakit traffic? Ano ba yan? Tumambay pa ako sa Petron. Abutan ko tuloy yung traffic. Hindi ba maaga ako kanina? Yan ang napapala. Tambay-tambay pa kasi dun sa Tambay-tambay pa kasi ako dun sa Petron. Ayan tuloy. Ay nako. Diniretso ko na kanina. Naabutan tuloy ako ng traffic. Ayun, last Friday, umuwi kami. Hindi naman ganito eh. So, hindi ko alam bakit traffic. Ay nako.
Buti na lang, hindi ako nagmamadali. Pero malayo-layo rin to. Buti na lang may kape ako, no? Masama yung wala kang kape, tapos nasa traffic ka. Diba? It's 7:33. Ayan. Titingnan ako dito sa Waze. Ano yan? Bakit kaya? Lahat sila, pumupunta dito sa side ko. Pumupunta dito sa left lane. Oh my God. Ano meron? Ito na naman yung mga sasakyan na nang aagaw ng lane. Nakita nang nakapila ka na eh. Tapos walang mga signal. Sa totoo lang, ang daming sasakyan ngayon na hindi man lang marunong mag-signal. Buti pa to nagsisignal. Yung bigla na lang gumaganyan. At least to nagsisignal. Yung encounter ko sa EDSA, walang signal, bigla na lang kumakaliwa. Syempre pag gano'n, iniilawan ko, diba? Yan, sige, go. Kaya pala, ay, diba? Akala ko nabangga siya, ba't gano'n? Diba, dito na tayo sa exit. May nabangga pala. Kaya pala. Sana may tao dito. Ayan. Dito na tayo sa Bulacan. Okay, Bulacan na yan. Bulacan na to. Ito yung Giginto. Santa Rita exit ako eh. Yan. Ito yan. Pa-traffic din dito. Ako kakanan sa Walter Mart. Tapos may ogag na kotse dito. Kanina pa to eh. Alam mo kung bagong driver kayo, mag-hazard na lang kayo para hindi nalilito yung mga ano. Diba? Mag-shortcut ako para hindi ako ma-traffic. Okay. Dito yan, sa Walter Mart. Copyright na naman tayo niyan. Okay, ito yung shortcut ko para hindi na ako dadaan ng Pulilan. Diba? Ito yan, oh. Actually, wala nangyari dito sa lugar na to. Merong binibentang bahay dyan sa right side. Bumili ako ng bahay dyan 2013. So, almost parang 6 months ko na siyang hinuhulugan. Pero hindi ko siya tinuloy. Doon, oh. Kasi tingnan mo ha, parang ang tagal ng development eh. Talagang tama talaga yung ano, yung kutob. Tingnan nyo hanggang ngayon, wala pa rin nangyayari. Ilan taon na yun? Diba? 2013, mga 10 years na nakalipas. Parang ngayon pa lang nagkaroon ng ganyan, no? Kailangan may isa talagang maglalakas ng loob eh.